Ayan, so isang pinagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating prayer for the nation. So, before we start po, let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa gabi na to. Lord, na maraming salamat, Panginoon, sa bagong opportunity na to, Panginoon, na inihanda mo po para sa amin, Panginoon. And Lord, ano man po yung maririnig po naming salita, Panginoon, sa gabi na to, God, Lord, we pray na patuloy mo po itong isiksik sa aming puso't isipan, ano man po yung mga bawat reminder na inyo pong may hayag mo po sa amin, Panginoon. And Lord, right now, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtapos po na to. We thank you in Jesus' name. Amen. Ayan, so, ang title po natin sa gabi ito ay The Struggle to Trust. Ayan. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 1, verse 29 to 32, sabi dito, "But I said to you, don't be shocked or afraid of them. The Lord your God is going ahead of you. He will fight for you, just as you saw him do in Egypt. And you saw how the Lord your God cared for you all along the way as you traveled through the wilderness, just as a father cares for his child. Now he has brought you to this place, but even after all he did, you refused to trust the Lord your God." So, yun, makikita po natin na hindi po sinunod ng mga Israelites. Ano man po yung pinagbilin ni Moses po sa kanila. Amen. Na ginamit siya ng Diyos para ipagbilin ang anumang dapat ipagbilin. Amen. And yun, dito po sa kwentong ito, sinabi po ni Moses yung mga pinapasabi ng Diyos sa kanila. Tama. And na ang buong lupain po magmula Kanaan hanggang ilog po ng Euphrates. Na magmula hanggang ilog po ng Euphrates, nasakupin nila ang lupaing hinihanda po sa kanila ng Diyos, ni Yahweh. And yun, dahil yun rin po yung isa sa mga pinangako ng Diyos po sa kanila. And yun, niremind rin po sila niremind po ni Moses ang mga Israelites na wag po silang mag-aatubiling matakot. Tama. Wag po silang matatakot na sakupin po nila ito agad. Ngunit, ang naging ending nito ay natakot ang mga Israelita. At kumbaga parang dun po sa takot po nila ay nagpapakita po ng hindi po pagsunod sa Panginoon at pagpapawalang tiwala po sa Kanya. And yun, kaya dun po sa ginawa ng mga Israelites na yun, maraming naging consequences ang mga Israelites sa ginawa po nila. And yun, meron po tayong 2 points at ang first point po natin is fear that plans. Ayan. So, sabi nga po uulitin ko po sa chapter 1 verse 29 to 30, "But I said to you, don't be shocked or afraid of them. The Lord your God is going ahead of you. He will fight for you just as you saw him do in Egypt." Ayan. So, yun nga. Instead of trusting, amen, they forgot what the Lord did in Egypt. Tama. And in the wilderness. Amen. Kaya, yan, sabi ko po dito, sa kabila ng takot at pangamba na meron tayo, pinalalahanan tayo na kasama natin ang Diyos sa mga bawat pagsubok na ito. Tama. And pinalalahanan rin po tayo na sa mga bawat problema po na pinagdadaanan po natin ay kasama po natin ang Panginoon. Amen. Hindi man po natin siya makita, hindi man natin siya makita, kundi sana maramdaman natin yung pagsama ng Diyos sa buhay po natin. Na sa mga bawat sitwasyon po na dumarating po sa buhay natin, sana hindi pa rin po natin makalimutang lumapit sa Panginoon. Tama. And yun po. Sabi ko po dito, yan, sa mga bawat problemang pinagdadaanan po natin, ay kasama po natin ang Panginoon upang labanan po yung mga bawat sitwasyon na meron po tayo. And yun, dito po, maraming temptation na pwede pong makadulot ng pagpapalayo po natin sa Panginoon. Tama? And kaya dapat natin bantayan yung mga sarili po natin. Kapag kumbaga may napagdadaanan po tayo, sana hindi po yun ang dahilan para lumayo po tayo sa Panginoon. Sana yun po ang dahilan para mas isik po natin ang puso po natin sa Panginoon. Tama. And yun, dahil po sa katulad ng Israel,
kahit sa kabila ng ginawa ng kabutihan ng Diyos sa kanila, hindi pa rin sila sumunod at nagtumigas pa rin ang kanilang mga ulo. Amen. And reminder rin ito na posible rin, tama, na mawalan tayo ng tiwala sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Na bawat na pagdadaanan natin. Pero sana, amen, alalahanan natin parati na kung sino ang ating Diyos. Amen. At kung sino ang nagbibigay parati ng buhay sa atin upang labanan yung mga bawat pagsubok sa buhay. Amen. So, yun. Fear blinded their faith so they couldn't see His help right in front of them. Amen. Nakakalungkot mang pakinggan, pero yun yung napagdaanan ng mga Israelita. And sometimes, we are just like them. Tama. Pag lumalapit na ang tagumpay, bigla tayong natitinag dahil sa takot. Amen. And sana hindi na po tayo katulad ngayon, sana hindi na po tayo maging makulit. Tama. Sana hindi na tayo lumayo sa Panginoon sa kabila ng mga takot at pangamba na meron po tayo, tama. And yun, but if God was with you at the beginning, He will definitely be with you until the end. Amen. So, yun, parang ang sarap lang sa pakiramdam dahil sa mga pangamba at mga takot na meron tayo ay sinasamahan pa rin tayo ng Panginoon. Hindi lang umpisa, kundi hanggang sa dulo. Amen. Hanggang sa maranasan natin yung pagmamahal niya. Hanggang sa sasamahan niya tayo hanggang sa dulo. Amen. So, yun, sabi sa point number 2 na po tayo, sa 2 points. Sabi, nung una po pala, na first point po natin is fear that flies. Amen. And sa second point naman po natin is faith that seeks. Amen. So, yun, ulitin ko po, sabi po sa verse 31 to 32, and you saw how the Lord your God cared for you all along the way as you traveled through the wilderness, just as a father cares for his child. Now He has brought you to this place. And verse 32, but even after all He did, you refuse to trust the Lord your God. Amen. And yun, nung nababasa ko pa lang po itong kwento na to, nasasaktan na po ako dahil yun nga, parang tayo rin po yung mga Israelite sa henerasyon na ito, na tayo rin po ay makulit. And yun, dito po sa kwento na to is parang ako po yung nalulungkot dahil po sa mga nangyayari, sa mga bawat negatibo na pagdadaanan po nila. And yun, sa kabila lahat ng provision, protection at pag-aaruga ng Lord sa kanila, hindi pa rin sila nagtiwala. Ayun, parang dito rin po sa henerasyon natin, marami rin pong mga tao na kahit na ginagawa na ng Lord yung best niya para sa atin, ay hindi pa rin natin sinisik yung puso natin sa Kanya. Hindi pa rin natin siya sinusunod. At may mga times na parang pinifeel na natin siya. And yun, sometimes we want God when the blessings are flowing. Tama. And yun, karamihan sa atin ay marami pong napagdadaanan sa mga bagay na to. Na kapag andyan na po yung blessings, parang nilalapitan na lang po natin ang Panginoon dahil sa blessings na umaapaw po sa atin. Pero sana, mas lapitin pa rin po natin ang Diyos kahit sa mga kabila ng doubts na meron po tayo. And yan, sabi ko naman po dito, sometimes we want God when the blessings are flowing, but we doubted Him when the testings comes. Ayan. So sana tayong mga Kristiyano o tayong mga anak ng Diyos ay sana mas isik po natin yung puso natin sa Panginoon. Amen. Kahit na marami na pong testing, kahit marami na pong problema na umaaligid sa iyo, sana isipin mo na mas malaki ang Panginoon kumpara sa problema na meron po sa atin. And yun, sana yun rin po ang motivation natin na hindi po tayo basta-basta iiwan natin ang Panginoon. Amen. Kundi magtitiwala tayo sa dapat niyang gagawin sa buhay natin. Dahil kailanman yung mga bawat pangako ng Panginoon hindi po natitinag. Amen. Sa mga bawat pagmamahal ng Panginoon, naging tapat po siya sa atin. Tama, sa mga bawat pangako niya po ng Panginoon ay tinutupad niya po yun. Amen. And sana patuloy pa rin po natin siyang pagkatiwalaan sa hirap at ginhawa. Tama. And yun.
but we doubted Him when the testings comes. But God doesn't change. Amen. Hindi nagbabago ang Panginoon. He was faithful then, and He is still faithful now. Amen. Parang napakabuti talaga ng Panginoon sa lalo na sa narinig ko pong word niya sa gabing ito is grabe po yung pagkilos ng Panginoon sa kabila ng mga bawat pagsubok na napagdaanan po nila ay patuloy pa rin siyang naging tapat sa kanila, and for sure magiging patuloy rin siya nagiging tapat sa atin. Tama. Kaya sana kapag dumarating ang panahon na lalayo tayo sa Panginoon, sana po hindi. Sana i-remind po natin sa sarili natin na hindi nagbabago ang Panginoon. Amen. Dahil naging tapat siya ngayon, naging tapat siya dati, ay mas magiging tapat po siya ngayon. Amen. So, yun. Ang katapatan niya po ay hindi po naka-base po sa feelings na meron po tayo, kundi nakabase po sa kanyang pangako. Amen. Kundi po sa pangako niya. Tama. And yun, kaya wag tayong mawalan ng tiwala because God already proved Himself faithful. Amen. Kaya sana, kahit sa kabila ng pagsubok at takot na meron tayo, ay wag tayong mawalan ng tiwala sa Panginoon. Amen. And yun, as for our conclusion, just like the Israelites, amen, we will face situations na puno ng uncertainties. Tama. Na puno ng uncertainties. Pero kahit may takot, kahit may pagdududa, tama, kahit may pagdududa, amen, ay He's still leading the way. Amen. And yun, parang katulad rin po sa atin, kahit na marami na po tayong pinagdadaanan, kahit marami na po tayong takot, at kahit maraming pagdududa, sana i-remind rin po natin na God is still leading the way. Amen. And yun, don't let fear blur your faith, and don't let forgetfulness erase His faithfulness. Amen. And sana alalahanan rin po natin sa puso po natin na hindi po nagtatapos ang Diyos sa iyo. Amen. And yan, God is not done with you yet. Amen. And what He started in you, amen, He is faithful to finish. Amen. Kaya sana anuman yung mga bawat na pagdadaanan po natin sa kabila ng takot, pangamba, sana lapitin po natin ang Panginoon. Dahil siya lamang ang naging tapat na nagmahal po sa atin at kailanman hindi niya po tayo binibigo. Tama. And sana dito po sa salita niya ay magkaroon po ng reminder sa atin na at magkaroon po ng motivation po sa atin na hindi na po lumayo sa Panginoon, kundi mas isiksik po natin ang ating puso sa Panginoon. Dahil siya lamang yung makakapagparanas ng totoong pagmamahal niya po sa atin. Amen. So, yun lamang po. Sana po may matutunan po kayo.